Binili nila ang buhay ng aking ina para durugin ang kaluluwa ko. Habang nag-aagaw buhay si nanay, marangyang nagtatawanan sina Doña Celestina. Wala kang kwentang babae, walang awang sumbat ng nalinlang na si Leandro. Ngunit yumanig ang kanilang palasyo nang ihampas ng isang kaibigan ang resibo ng katotohanan. Tapos na ang pananahimik ko. Babasagin ko ang inyong huwad na imperyo. Handa na ba silang harapin ang sumpa ng inaaping pag-ibig? Tanggapin mo ito. Sapat na ang halagang yan para maibili mo ng disenteng kabaong ang nanay mo kung mangangako kang lalayo ka na sa anak ko. Ang mga salitang iyon ay bumira nang walang kahit anong babala, kasabay ng pagdulas ng isang tseke sa ibabaw ng makintab na mesa ng isang eksklusibong kapihan. Malamig ang mga mata ni Doña Celestina, nakaupo ng tuwid at balot ng mamahaling alahas na kumikinang sa ilalim ng malambot na ilaw. Sa kabilang panig ng mesa, nanliliit ang figura ni Salve sa kanyang kupas na asul na sweater. Sa ilalim ng mesa, nanginginig ang kanyang mga kamay habang mahigpit na nakahawak sa isang mumurahing plastik na lalagyan ng pagkain. Nagising pa siya ng 4:00 ng madaling araw para lamang lutuin ang paboritong adobo ni Leandro. Umaasang magiging maganda ang araw ng lalaking pinakamamahal niya. Ngunit ngayon, ang pag-asang yon ay tuluyan ng niyurakan. Unti-unting nanikip ang lalamunan ni Salve, tila may nakabara na pumipigil sa kanyang paghinga. Namalayan na lamang niyang manhid na ang kanyang mga binti habang bumabaon ang matigas na gilid ng plastik na lalagyan sa kanyang palad. Nagsimulang lumabo ang kanyang paningin. Ang mamahaling kape sa kanyang harapan ay biglang naging simbolo ng isang mundong hindi kailanman magiging kanya. Gaano man niya ipaglaban ang kanyang puwang, palagi siyang ituturing na dumi na sumisira sa perpektong larawan ng Pamilya Valley. Hanggang kailan sisingilin ng tadhana ang isang pusong ang tanging kasalanan lamang ay ang magmahal ng totoo? Ang sagot sa katanungang iyon ay dumating ng walang awa pagkalipas lamang ng ilang oras. Pinalitan ng amoy ng matapang na disinfectant at malamig na hangin ng ospital ang nakasusuyang amoy ng kapehan. Nakatayo si Salve sa harap ng doktor. Ang buong katawan ay tila naging bato habang pinakikinggan ang hatol ng tadhana. Ang kanyang inang si Elma, ang tanging pamilyang nagbibigay ng lakas sa kanya, ay kailangan ng agarang operasyon sa puso. Isang malaking halaga ang kinakailangan upang dugtungan ang buhay nito. Halagang kahit ilang habambuhay pa siyang magtrabaho bilang isang physical therapist ay hindi niya kailanman kikitain. Nang maiwan siyang mag-isa, dahan-dahang naglakad si Salve patungo sa fire exit ng ospital. Sa sandaling sumara ang mabigat na pinto at balutin siya ng dilim ng hagdanan, doon tuluyang gumuho ang kanyang mga tuhod. Bumagsak siya sa malamig at maruming semento. Walang lumabas na boses mula sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang buong katawan ay nayugyog sa matinding paghikbi. Hinawakan niya ng mahigpit ang tapat ng kanyang dibdib, sinusubukang pigilan ng tila pagkapunit ng kanyang kaluluwa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magmakaawa sa kalangitan kung bakit kailangang sa kanya ibagsak ang ganito kabigat na krus. Sa bawat patak ng kanyang luha, sa malamig na sahig, unti-unti niyang tinatanggap ang mapait na katotohanang kailangan niyang isuko ang kanyang sariling kaligayahan upang mapanatiling tumitibok ang puso ng kanyang ina. Nabasag lamang ang katahimikan ng madilim na hagdanan nang magsimulang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Nang makita niya ang pangalan ni Leandro sa screen, lalo lamang bumigat ang nakadagan sa kanyang dibdib. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang nanginginig na kamay at huminga ng malalim. Pilit tinatatagan ng kanyang sarili bago sinagot ang tawag. "Babe, hindi mo malalaman kung gaano ako kasaya ngayon. Malapit na akong matapos sa opisina. May malaki akong surprise para sa iyo mamaya. Siguradong maiiyak ka sa tuwa." Ang masaya at punong-puno ng pag-ibig na boses ni Leandro ay tila patalim na umikot sa puso ni Salve. Nakikita niya sa kanyang isipan
Ang maaliwalas na mukha ng binata, ang mga matang palaging tapat na nakatingin sa kanya. Kinagat ni Salve ang kanyang ibabang labi ng napakadiin hanggang sa malalasahan niya ang sarili niyang dugo. Kailangan niyang maging matigas. Kailangan niyang putulin ang anumang ugnayan upang masalba ang buhay ng kanyang ina. Hindi na kailangan, Leandro. Sagot niya. Ginawang sinlamig ng yelo ang kanyang boses. Itinatago ang namumuong hikbi sa kanyang lalamunan. Mayroon din akong sasabihin sa'yo. Naramdaman ni Salve ang pag-alala sa kabilang linya. Babe, ayos ka lang ba? Bakit ganyan ang boses mo? Magkita tayo mamaya. Ipapadala ko sa'yo kung saan. Pinatay niya agad ang tawag bago pa man siya tuluyang bumigay at humagulgol. Naglakad siya pabalik sa maliwanag na pasilyo ng ospital, bit-bit ang isang desisyong papatay sa kanyang sariling pagkatao. Tumayo siya sa harap ng bintana ng cashier. Ang mga mata ay walang buhay na nakatitig sa kawalan. Inabot niya ang tseke na may pirma ni Doña Celestina. Ang pirasong papel na yon ay hindi lamang pambayad sa ospital. Iyon ang presyo ng kanyang kaluluwa, ang katibayan ng pagbebenta niya sa natatanging pag-ibig na naging dahilan ng kanyang pagngiti. Pinanood niya kung paano inasikaso ng kawani ang bayarin. Nararamdaman ang pagkaubos ng lahat ng natitirang pag-asa sa kanyang pagkatao. Nilinlang niya ang lalaking nagbigay sa kanya ng mundo. Kapalit ng buhay ng kanyang ina. Pagkatapos makuha ang resibo, kinuha ni Salve ang kanyang telepono at nagsimulang mag-type ng mensahe habang mabibigat ang bawat paghinga. Magkita tayo sa parking lot. May kailangan tayong tapusin. Pagkapindot niya ng send, napatingin siya sa labas ng salamin ng ospital. Kasabay ng pamumuo ng hamog sa bintana ay ang pagbagsak ng unang mabigat na patak ng ulan sa tuyong kalsada. Tila naghahanda sa paparating na matinding unos na tuluyang wawasak sa dalawang pusong pinagtagpo ngunit hindi itinadhana. Ang malakas na buhos ng ulan sa parking lot ng ospital ay tila sumasabay sa pag-iyak ng kalangitan. Nilulunod ang mundo sa isang malamig at madilim na yakap. Nakatayo si Salve sa ilalim ng nag-iisang poste ng ilaw. Basang-basa na ang kanyang mga balikat, ngunit hindi niya alintana ang panunuot ng ginaw sa kanyang mga buto. Nakatuon lamang ang kanyang paningin sa pamilyar na kotseng paparating. Bumukas ang pinto at nagmamadaling bumaba si Leandro. Wala itong dalang payong. Sa halip ay ginamit nito ang sariling jacket upang silungan ang isang maliit na bagay na maingat nitong yakap sa dibdib. Sa kabila ng ulan at dilim, kitang-kita ni Salve ang matamis at inosenteng damangiti sa mga labi ng binata. Isang ngangiting nakatakda niyang saksakin at patayin. Babe, pasensya na kung pinaghintay kita sa ganitong panahon. Hingal na bungad ni Leandro nang makalapit ito. Ang mga mata ay nagniningning sa labis na pananabik. Inalis nito ang basang jacket at dahan-dahang inilantad ang isang maliit na kahon na balot ng pulang pelus. Ito yung malaking surprise ko na sinasabi ko sa'yo kanina. Hindi ko na kayang maghintay ng tamang pagkakataon. Salve, gusto kong ikaw ang makasama ko habang buhay. Tapusin na natin to, Leandro. Malamig at tuwid na pagputol ni Salve. Ang kanyang boses ay tila yelong bumaon sa mainit na dibdib ng lalaki. Natigilan si Leandro. Dahan-dahang nawala ang nangiti sa kanyang mga labi. Napalitan ng matinding kalituhan, ibinaba niya ang maliit na kahon at sinubukang hawakan ang mga kamay ni Salve. Ngunit mabilis itong umiwas. Ano ang ibig mong sabihin? Babe, huwag ka namang magbiro ng ganyan. May nangyari ba? May ginawa ba si Mama sa'yo? Tiningala siya ni Salve. Pilit pinapatay ang anumang emosyon sa kanyang mga mata. Kahit na pakiramdam niya ay inuukan ng buhay ang kanyang puso. Walang ginawang masama ang mama mo, Leandro. Sa katunayan, binigyan niya ako ng isang alok na hindi ko kayang tanggihan. Huminga ng malalim si Salve. Tinitipon ang lahat ng lakas
para bigkasin ang mga kasinungalingang dudurog sa kanilang dalawa. Mukha lang akong pera. Akala ko, mabibigay mo sa akin ang buhay na gusto ko, pero mas malaki ang kayang ibayad ng nanay mo kesa sa pagmamahal mo. Tanggap ko na ang pera niya. Malaya ka na. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Leandro. Umiling-iling siya. Ang mga mata ay nanlalaki at nagsisimulang mamula sa pinaghalong takot at hindi paniniwala. Hindi totoo yan. Kilala kita, Salve. Alam kong hindi mo kayang sabihin yan. Sabihin mo sa akin ang totoo. Tutulungan kita. Haharapin natin to ng magkasama. Pilit niyang hinawakan ang mga balikat ng dalaga. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pagmamakaawa. Huwag mo na akong hawakan. Marahas na pag-atras ni Salve. Upang tuluyang selyuhan ang kasinungalingan, itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay at walang awang kinalas ang manipis na silver bracelet na bigay ni Leandro, ang nag-iisang alahas na itinuturing niyang pinakamahalagang kayamanan. Tinitigan niya ang lalaki sa mga mata bago niya binitawan ang pulseras. Bumagsak ito sa isang maputik na baha sa paanan nila, tuluyang nadumihan ang simbolo ng kanilang dalisay na pag-ibig. Wala nang babalikan, Leandro. Kalimutan mo na ako dahil nakalimutan na kita. Tinalikuran niya ang lalaki at nagsimulang maglakad palayo. Bawat hakbang ni Salve palayo sa parking lot ay tila paglakad sa ibabaw ng mga basag na salamin. Nanginig ng matindi ang kanyang buong katawan. Kailangan niyang ibaon ang mga kuko ng kanyang kanang kamay sa kanyang sariling braso hanggang sa bumaon ito sa kanyang laman at mag-iwan ng marka. Ginawa niya ito upang pigilan ang sariling katawan na bumalik, tumakbo, at yumakap sa lalaking unti-unti niyang pinatay. Ang sakit ng kanyang pagkakakagat sa sariling labi ay walang panama sa kirot ng kanyang nagdudugong kaluluwa. Sa kanyang pag-alis, naiwang nakatayo si Leandro na parang isang estatwang inalisan ng kaluluwa. Dahan-dahang nanghina ang kanyang mga tuhod hanggang sa mapaluhod siya sa malamig at magaspang na aspalto. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos, hinuhugasan ang mga luhang umaagos mula sa kanyang mga mata, ngunit hindi nito kayang hugasan ang matinding kirot sa kanyang dibdib. Isang mahaba, paos at nakadudurog na sigaw ang pinakawalan niya sa kalagitnaan ng ulan. Isang palahaw ng lalaking ninakawan ng natitirang dahilan para mabuhay. Mula sa kanyang nanginginig at manhid na mga daliri, nahulog ang pulang kahon sa putikan, tumabi sa itinapong pulseras na ngayon ay inaanod na ng maruming tubig. Malayo sa paningin ni Leandro, sa loob ng isang masikip na cubicle sa banyo ng ospital, napasandal si Salve sa malamig na pader at tuluyang nagpadulas pababa sa sahig. Tinakpan niya ng mahigpit ang kanyang bibig gamit ang magkabilang palad, binabawasan ang ingay ng kanyang nag-aagaw buhay na pag-iyak na tila yayanig sa buong gusali. Umiyak siya ng umiyak hanggang sa mawalan ng hangin ang kanyang baga, hanggang sa lamunin siya ng dilim at paagod na nag-uwi sa kanya sa kawalan ng malay. Sa kabilang banda, tahimik na bumangon si Leandro mula sa putikan. Ang kanyang mukha ay nawalan na ng anumang bakas ng buhay at emosyon, tila isang malamig na bangkay na napilitang huminga. Sumakay siya sa kanyang sasakyan. Ang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kawalan habang inililiko niya ang manibela patungo sa paliparan. Iiwan niya ang bansang ito at ang lahat ng alaala ng pag-ibig na nagturo sa kanya kung paano mawasak. Umugong ang makina ng sasakyan kasabay ng mabigat na paggulong ng mga gulong nito sa basang semento, umaalis at nag-iiwan ng isang kabanatang hindi na kailanman mabubuksan pa ng walang kasamang sugat. 3 taon na ang lumipas mula nang lisanin ng ulan ang pusong sugatan ni Salve. Ngunit ang lamig nito ay tila permanenteng nanirahan sa kanyang pagkatao. Sa loob ng maliwanag na silid ng San Telmo Rehabilitation Center,
Naging sandigan niya ang pagtulong sa iba upang kalimutan ang sarili niyang sakit. Maingat at puno ng pagmamahal niyang pinunasan ang pawis sa noo ng isang matandang pasyenteng nakasuot ng kupas na kamiseta. Malumanay siyang ngumiti, nagbibigay ng tahimik na lakas at pag-asa sa mga taong ang tanging yaman ay ang pangarap na muling makapaglakad. Ang kanyang mga kamay ay naging instrumento ng paghilom para sa marami. Kahit pa ang sarili niyang dibdib ay puno ng mga sugat na hindi kailanman naghilom. Natigil ang tahimik na gawain ni Salve nang mabilis na lumapit si Maureen, ang head therapist ng klinika na may hawak na makapal na folder. Bakas sa mukha nito ang matinding pagkaapura at tensyon. Sinabihan siya nitong maghanda para sa isang napakahalagang VIP patient na kararating lamang. Isang anak ng sikat at mayamang pamilya na naaksidente sa isang matinding banggaan ng sasakyan sa ibang bansa na halos bumali sa 2 binti nito. Dahil si Salve ang may pinakamataas na record ng tagumpay at pinakamahabang pasensya sa buong sentro, sa kanya ipinagkatiwala ang masilan at napakahirap na kasong ito. Tumango lamang si Salve, walang kaalam-alam na ang pagbukas ng pinto sa araw na yon ay ang muling pagbubukas ng kanyang sariling impyerno. Bumukas ang mabigat na pintuan na gawa sa salamin, kasabay ng mabagal at dumadagundong na paggulong ng mga gulong ng isang wheelchair limousine sa makinis na sahig ng klinika. Napatayo si Salve mula sa kanyang kinauupuan. Parang hinigop ang lahat ng hangin sa loob ng silid nang dumapo ang kanyang mga paningin sa lalaking nakaupo roon. Si Leandro, ang lalaking minsang nag-alay sa kanya ng buong mundo, ngayon ay isang basag na anino ng nakaraan. Balot ng makapal na benda at suportang bakal ang magkabilang binti nito. Ngunit ang mas nakapangingilabot ay ang kanyang mga mata. Mga matang dati ay puno ng init at pagmamahal. Ngayon ay kasing lamig ng yelo at kasing talim ng patalim. Kumawala ang hawak na clipboard mula sa mga nanginginig na kamay ni Salve. Bumagsak ito sa sahig na lumikha ng isang malakas na ingay. Nagkalat ang mga puting papel sa kanyang paanan. Ngunit ni hindi niya ito magawang tignan. Nakapako lamang ang kanyang nanlalabong mga mata kay Leandro. Sa kabila ng mabigat na tensyon at pangamba, ang unang naramdaman ni Salve nang makita ang kalagayan ng lalaki ay hindi takot para sa kanyang sarili. Isang matinding kurot ng awa at pagmamahal ang sumabog sa kanyang dibdib. Namimilipit ang kanyang mga daliri, tila may sariling pag-iisip na gustong tumakbo palapit, lumuhod sa kanyang harapan at yakapin ang mga binting iyon upang akuin ang lahat ng sakit na nararamdaman nito. Paano nangyari ang sakunang ito? Ang aksidente ba ay epekto ng kawalan nito ng pakialam sa sarili matapos ang gabing iyon sa ilalim ng ulan? Subalit ang anumang natitirang alab sa puso ni Salve ay mabilis na pinatay ng isang mapangutyang ngiti na sumilay sa mga labi ni Leandro. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na tila isang maruming insekto na nakapasok sa isang malinis na silid. Umangat ang kamay ni Leandro at walang awang itinuro ang mukha ni Salve sa harap ng naguguluhang si Maureen at ng iba pang mga nurse sa paligid. Palitan niyo ang babaeng yan. Mariin at puno ng pandidirig utos ni Leandro. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong pasilyo at tumatagos sa bawat buto ni Salve. Ayokong makita ang pagmumukha niya. Baka nakawin pa niya pati ang wheelchair ko. Nanatiling nakatayo si Salve, paralisado at walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Habang ang tunog ng umiikot na gulong ng wheelchair ay patuloy na bumabaon sa kanyang isipan, nag-iiwan ng isang nakabibinging paalala na ang kanilang nakaraan ay hindi pa tapos maningil ng utang. Pumasok si Salve sa loob ng pribadong silid na may mabigat na lalamunan. Bit-bit ang kagamitang pangterapya na tila ba ay pasan-pasan niya ang buong daigdig. Ang bawat hakbang niya sa makintab na tiles ay nag-iiwan ng mahinang tunog na umaalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng malamig na silid. Doon, sa gitna ng silid, nakaupo si Leandro sa ibabaw ng kama. Ang kanyang mga binti
ay nakapatong sa malambot na unan, ngunit ang kanyang buong anyo ay tila isang pader na hindi matitibag. Walang babalang kinuha ni Leandro ang makapal na folder ng kanyang medical record at malakas itong inihagis sa paanan ni Salve. Ang mga papel ay nagsabog sa sahig, humalik sa dumi at alikabok, tila isang tahimik na utos para sa dalaga. "Pulutin mo," utos ni Leandro. Ang boses ay puno ng lason at pangungutya. "Diyan ka naman magaling, hindi ba? Ang lumuhod at mamulot ng kahit anong mahuhulog sa pamilya ko." Hindi kumibo si Salve. Marahan siyang lumuhod, nararamdaman ang lamig ng sahig sa kanyang mga tuhod habang paisa-isang pinupulot ang mga nagkalat na dokumento. Nanatili siyang nakayuko, itinatago ang panginginig ng kanyang mga labi. Alam niyang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Leandro ay isang saksak na nais nitong iparana sa kanya bilang ganti. At tinatanggap niya iyon ng buong pagpapakumbaba. Nang matapos, dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa kama upang simulan ang physical therapy. Sa oras na dumapo ang mga palad ni Salve sa namamagang kalamnan ni Leandro, tila may kuryenteng dumaloy sa kanilang dalawa. Isang pamilyar na init na pilit nilang itinatanggi. Maingat at malumanay ang bawat galaw ni Salve, tinitiyak na hindi masasaktan ang lalaki. Ngunit sa bawat haplos niya, isang masakit na salita ang ibinibato ni Leandro. "Bakit ka pa bumalik, Salve? Para tignan kung may matitira pa sa akin? O baka naman nagkulang ang bayad ni Mama, kaya pati ang wheelchair ko ay balak mo na ring bawiin?" Bulyaw ni Leandro. Sa gitna ng kanyang galit, bigla nitong iniwas ng marahas ang kanyang binti mula sa hawak ni Salve. Sa lakas ng pagkakaatras ni Leandro, tumama ang kanang kamay ni Salve sa matalim na gilid ng bakal na frame ng kama. Isang matalas na kirot ang gumuhit sa kanyang palad. Pinanood ni Salve ang dahan-dahang paglabas ng malapot at mapulang dugo mula sa sugat na unti-unting pumatak sa puting tuwalya sa ibabaw ng kanyang kandungan. Hindi siya dumaing, hindi siya humingi ng paumanhin. Sa halip, kinuha lamang niya ang isang piraso ng tissue, pinunasan ang dugo at nagpatuloy sa trabaho na tila ba walang nangyari. Ang katahimikan ni Salve ay tila lalong nagpagalit kay Leandro. Ngunit kasabay nito ay naghatid din ng isang kakaibang kirot sa dibdib ng lalaki na hindi niya maipaliwanag. Nang dumating ang oras na kailangan ng sumubok ni Leandro na tumayo upang mag-ensayo ng balanse, ramdam ang panginginig ng kanyang mga binti. Sa isang iglap, nawalan siya ng kontrol at dahan-dahang natumba pa itaas. Bago pa man humalik ang katawan ni Leandro sa matigas na sahig, mabilis na lumundag si Salve at sinalo ang lalaki. Sa loob ng ilang segundo, nagtagpo ang kanilang mga katawan sa isang mahigpit na yakap ng pangangailangan. Nakasubsob ang mukha ni Leandro sa leeg ni Salve, ramdam ang mabilis na tibok ng puso ng dalaga at ang pamilyar na amoy ng kanyang buhok na tila isang alaala ng paraiso. Sa maikling sandaling iyon, nawala ang galit sa mga mata ni Leandro, napalitan ng isang hilaw at hubad na pangungulila. Para silang dalawang nalulunod na pilit kumakapit sa isa't isa sa gitna ng unos. Ngunit mabilis na bumalik ang realidad. Marahas na itinulak ni Leandro si Salve palayo. Dahilan upang mapaupo ang dalaga sa sahig. "Don't touch me. Huwag mong isipin na porket sinalo mo ako ay nagbago na ang tingin ko sa'yo." Sigaw ni Leandro bago ito pilit na bumalik sa kanyang wheelchair at mabilis na lumabas ng silid. Iniwan si Salve na nanginginig at mag-isa. Saktong paglabas ni Leandro ay ang pagpasok ni Yedra, ang matalik na kaibigan ni Salve. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang dugo ang kamay ng kaibigan at ang mga luhang pilit na itinatago sa mga mata ni Salve. "Salve, anong ginawa sa'yo ng lalaking yan?" Galit na tanong ni Yedra habang hinahawakan ang nasugatang kamay ni Salve. "Sobra na ito. Hindi ka pumasok dito para maging punching bag ng mga Veil. Isusumbong ko siya kay Maureen. Kailangang malaman ng management ang ginagawa niya sa'yo." Mabilis na umiling si Salve
at mahigpit na hinawakan ang kamay ng kaibigan. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Yedra. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. "Huwag, Yedra. Parang awa mo na. Huwag mong gagawin yan. Kasalanan ko naman, hindi ako naging maingat. Hayaan mo na. Please, huwag mo nang palakihin ang gulo." Naiwang nakatitig si Yedra sa kaibigan, hindi makapaniwala sa lalim ng pasensyang ibinibigay ni Salvi sa taong walang ibang ginawa kundi saktan siya. Samantala, sa labas ng pintuan, isang pares ng mga mata ang lihim na nagmamasid sa kanila. Bit-bit ang isang lihim na maaaring tuluyang bumago sa daloy ng kanilang mga buhay. Ang malawak na lobby ng San Telmo Rehabilitation Center na karaniwang puno ng amoy ng malinis na linen at gamot ay tila biglang naging masikip at nakasusulasok nang pumasok ang dalawang babaeng balot ng karangyaan. Ang tunog ng mga takong ng kanilang mamahaling sapatos ay tumatama sa matigas na sahig. Bawat hakbang ay tila isang deklarasyon ng kapangyarihan at yaman. Si Veronica, ang hipag ni Leandro, ay naglalakad nang may mataas na noo habang hawak ang isang designer bag na mas mahal pa sa 3 taong sweldo ng isang ordinaryong empleyado. Sa tabi niya ay si Mirel, ang pinsan ni Leandro, na abala sa pag-aayos ng kanyang buhok habang ang kanyang mga mata ay mapanuring naglilibot sa paligid. Saktong naglalakad si Salvi bitbit ang isang tray ng mga kagamitang medikal nang magtama ang kanilang mga landas. Kaagad na tumigil ang dalawang babae at ang bakas ng pagkasuklam ay mabilis na gumuhit sa kanilang mga mukha. Na tila ba nakakita sila ng isang maruming basahan sa gitna ng isang mamahaling palasyo. "Oh my God, Veronica! Is that who I think it is?" Marteng sambit ni Mirel habang dahan-dahang tinatakpan ng kanyang ilong gamit ang isang panyong sutla. "I can smell something. Fishy. Amoy langgis ng isda na hinaluan ng bawang. It's so cheap." Huminto si Veronica at tinitigan si Salve mula sa dulo ng sapatos nitong kupas na at tila bibigay na ang tahi hanggang sa kanyang mukha na walang bakas ng kahit anong makeup. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ng hipag ni Leandro. "You're right, Mirel. 3 years later and she still smells like poverty." Dagdag ni Veronica, ang boses ay sadyang itinaas upang marinig ng mga nurse at pasyenteng dumadaan. "Hindi ko akalain na dito ka pala nagtatago, Salve. Tell me, are you here to find another rich man to victimize? O baka naman hindi pa sapat ang perang kinuha mo kay Doña Celestina noon, kaya pati ang mga pasyente rito ay binubudulan mo?" Nanatiling nakatayo si Salve. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa tray hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na kinuha niya ang pera dahil sa pangangailangan at hindi dahil sa kasakiman. Ngunit ang bigat ng kanyang utang na loob at ang pangako niyang lalayo kay Leandro ang nagtahi sa kanyang mga labi. Yumuko siya. Hinahayaang ang bawat salita ay tumagos sa kanyang puso na parang mga lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang natitirang dangal. "I'm just doing my job, ma'am." Mahina at nanginginig na sagot ni Salve. Hindi man lang magawang iangat ang kanyang paningin. "Job? Calling it a job is an insult to professional therapists." Ani Mirel sabay sagi sa balikat ni Salve habang naglalakad sila palayo. "Don't ever think na dahil nakalapit ka ulit kay Leandro ay magkakaroon ka ng second chance. You are and will always be a hampas lupa." Sa di kalayuan, sa isang madilim na bahagi ng hallway, naroon si Leandro sa kanyang wheelchair. Tahimik niyang pinapanood ang bawat sandali ng seryeng iyon. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa armrest ng kanyang upuan. Ang kanyang mga panga ay nagngangalit sa galit. Galit siya kay Salve dahil sa panloloko nito, ngunit sa bawat masakit na salitang ibinabato ni na Veronica at Mirel, naramdaman niya ang isang pamilyar na sikip sa kanyang dibdib. Gusto niyang lumapit, gusto niyang patahimikin ang dalawa, ngunit ang kanyang pride ay tila isang tanikalang humihila
sa kanya pabalik. Nang makaalis na ang dalawang babae, pinanood ni Leandro kung paano dahan-dahang naglakad si Salve patungo sa isang maliit na lamesa sa sulok. Sa kabila ng panghihina at pagkapahiya, nakita ni Leandro kung paano maingat at tila ba may debosyong inayos ni Salve ang mga gamot laban sa Cogijant na inireseta para sa kanya. Bawat bote ay maingat niyang pinupunasan. Bawat tableta ay tinitiyak niyang tama ang bilang. Sa gitna ng bagyo ng pang-iinsulto, ang kapakanan pa rin ni Leandro ang inuuna ng dalaga. Ang imaheng ito, ang isang babaeng duguan ng puso ngunit patuloy na nag-aalaga, ay tila isang kutsilyong humiwa sa natitirang galit ni Leandro. Nang sumapit ang madaling araw, ang katahimikan ng gabi sa loob ng mansyon ng mga Val ay nabasag lamang ng mahinang pag-vibrate ng isang cellphone sa ibabaw ng side table. Si Leandro, na hindi dinalaw ng antok, ay matagal na nakatitig sa kisame. Ang bawat salita ni na Veronica ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasabay ng imahe ng nanginginig na mga kamay ni Salve habang inaayos ang kanyang gamot. Dahan-dahan niyang kinuha ang telepono at pinindot ang numero ni Maureen. Ang kanyang boses, nang sumagot ito, ay puno ng isang desisyong tila ba ay pagtakas sa isang katotohanang ayaw niyang harapin. "Maureen, I need a favor." Malamig na bungad ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kadiliman ng silid. "Gusto kong ilipat ng physical therapist. Ngayon din. I don't want to see her anymore starting tomorrow." Binaba ni Leandro ang telepono at muling bumalik sa katahimikan. Ngunit sa ilalim ng kanyang malamig na utos, may isang katanungang hindi niya masagot-sagot. Ginagawa ba niya ito dahil galit siya sa dalaga? O dahil hindi na niya kayang panoorin ang unti-unting pagkadurog nito sa harap ng kanyang sariling pamilya? Sa gitna ng malalim na gabi, ang katahimikan sa loob ng malawak at marangyang silid ni Leandro ay bumasag lamang ng kanyang sariling mabibigat at naghihirap na paghinga. Ang mga kalamnan sa kanyang binti ay biglang namulikat ng matindi. Tila ba may mga bakal na kawad na unti-unting hinihigpitan sa loob ng kanyang laman. Ang sakit ay gumuhit mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang balakang, dahilan upang mapakapit siya ng mahigpit sa mga mamahaling punda ng kanyang unan hanggang sa ito ay malukot. Dahil sa biglaang pangyayari at sa kawalan ng ibang therapist na malapit sa lugar, walang ibang pagpipilian si Maureen kundi tawagan si Salve. Sa kabila ng utos ni Leandro, napalitan na siya. Si Salve pa rin ang tanging may alam kung paano pakalmahin ang partikular na kondisyon ng binata. Pumasok si Salve sa madilim na silid na tanging ang liwanag lamang mula sa buwan ang nagbibigay ng anino. Agad niyang nakita si Leandro na basang-basa ng malamig na pawis, ang mukha ay namimilipit sa hapis. Walang pag-aalinlangang lumapit si Salve at lumuhod sa gilid ng kama. Ginamit niya ang buong bigat ng kanyang katawan at ang kasanayan ng kanyang mga daliri upang dahan-dahang haplusin at gilingin ang naninigas na kalamnan ni Leandro. Sa bawat pagdiin ng kanyang mga palad, nararamdaman ni Salve ang panginginig ng katawan ng lalaki, isang tahimik na labanan sa pagitan ng sakit at ng lunas na dala ng kanyang mga kamay. Dahil sa epekto ng malakas na gamot na pampakalma na ibinigay sa kanya kanina, ang isipan ni Leandro ay nasa pagitan ng realidad at ng isang malabo at masakit na panaginip. Sa gitna ng kanyang pagkamalingat, naramdaman niya ang pamilyar na haplos na palaging nagbibigay sa kanya ng kapayapaan noon. Ang amoy ni Salve, ang banayad na bango ng sampagita na nagmumula sa kanyang buhok, ay tila isang anghel na bumaba sa kanyang impyerno. Biglang inabot ni Leandro ang kamay ni Salve at hinila ito palapit sa kanyang mukha. Mahigpit ang kanyang pagkakahawak, tila natatakot na muli itong maglaho. "Bakit mo ako iniwan?" "Salve?" Bulong ni Leandro. Ang boses ay basag at puno ng isang hapis na 3 taon niyang itinago sa likod ng galit.
Bakit mo kailangang gawin sa akin to? Mahal na mahal kita, babe. Bakit pera ang pinili mo? Napatigil ang mundo ni Salve. Ang bawat salita ni Leandro ay tila isang palasong tumagos sa kanyang puso. Winawasak ang bawat pader na itinayo niya upang protektahan ang kanyang sarili. Ang luha ni Salve ay hindi na napigilang pumatak, direkta sa noo ni Leandro na puno ng butil ng pawis. Sa gitna ng kadiliman, iniyuko ni Salve ang kanyang ulo at idinikit ang kanyang mga labi sa buhok ni Leandro. Isang napakailap at napakasakit na halik na nagdadala ng lahat ng kanyang mga hindi masabing paumanhin. Patawarin mo ako, Leandro, bulong ni Salve sa gitna ng kanyang hikbi, bago niya dahan-dahang ipinagpatuloy ang pagmasahe hanggang sa tuluyang makatulog ang binata dahil sa pagod at sa epekto ng gamot. Nang sumapit ang bukang liwayway, dahan-dahang nagising si Leandro. Ang sakit sa kanyang binti ay wala na. Napalitan ng isang kakaibang gaan sa kanyang pakiramdam. Ngunit ang kanyang puso ay biglang kumaba nang mapansin niya ang isang bagay na nakapatong sa dulo ng kanyang kama. Isang asul na panyo na gawa sa murang tela, may borda ng maliit na bulaklak sa sulok. Ang panyong palaging dala-dala ni Salve. Inilapit niya ito sa kanyang ilong at doon ay muling nanariwa ang bango ng sampagwita na tila ba ay naroon pa rin ang dalaga sa tabi niya. Ngunit ang katahimikan ng umaga ay agad na naputol nang bumukas ang malaking pinto ng kanyang silid. Pumasok si Doña Celestina, suot ang kanyang perpektong ayos at isang nagniningning na ngiti na hindi umaabot sa kanyang malalamig na mga mata. Tiningnan ng Donya ang panyong hawak ni Leandro bago ito muling tumingin sa kanyang anak nang may halong pagbabanta. "Good morning, anak. Balita ko ay nagkaroon ka ng bisita kagabi." Ani Doña Celestina. Ang bawat salita ay tila may nakatagong lason. Sana ay hindi mo hinahayaan ang sarili mong muling maloko ng isang babaeng kayang ibenta ang sarili niyang dangal para sa isang pirasong tseke. Nanigas si Leandro sa kanyang kinauupuan habang mahigpit na kinukuyom ang asul na panyo sa kanyang palad. Alam niyang nagsisimula pa lamang ang tunay na unos at ang kalaban niya ay hindi lamang ang kanyang nakaraan, kundi ang mismong dugo na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Tignan mo ang kapatid mo, Salve. Ang talino niya, hindi ba? Isang maling galaw mo lang at ang pangarap ni Nenso ay magiging abo bago pa man siya makapagtapos. Ang boses ni Doña Celestina ay kasing tamis ng pulot, ngunit kasing talim ng labaha habang inilalatag niya ang ilang piraso ng litrato sa ibabaw ng puting mantel ng lamesa. Sa mga larawan, makikita si Nenso na masayang naglalakad sa loob ng kanyang unibersidad. Walang kamalay-malay na ang kanyang kinabukasan ay kasalukuyang ginagamit na pain sa isang laro ng kapangyarihan. Nakatitig si Salve sa mga litrato habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa strap ng kanyang luma at seryadong bag. Narito sila sa isang mamahaling restaurant kung saan ang isang baso ng tubig ay mas mahal pa sa kanyang kinikita sa isang araw. Sa harap ni Salve ay isang plato ng marangyang pagkain na sadyang in-order ng Donya. Ngunit hindi niya ito magawang hawakan. Sa halip, ang nasa isip ni Salve ay ang tirang tinapay sa kanyang bag na balak niyang iuwi para sa hapunan nilang mag-ina. Ang pagiging marangya ng paligid ay tila isang malaking sampal sa kanyang kahirapan. Isang paalala na sa mundong ito, ang mga tulad niya ay madaling tapakan. Naramdaman ni Salve ang unti-unting paglamig ng kanyang mga daliri. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itapon ang baso ng wine sa mukha ng mapagkunwaring matanda. Ngunit ang imahe ng kanyang kapatid na nangangarap maging doktor ang pumipigil sa kanya. Ang bigat ng pagiging isang panganay, ang responsibilidad na protektahan ang pamilya kahit ang sariling kaluluwa na ang isakripisyo ay tila isang malaking bato na nakapatong sa kanyang balikat. Hanggang kailan nga ba kailangang magbayad ang isang taong
Ang tanging hangad lang ay mabuhay ng marangal. Nabayaran ko na ang ospital, ma'am. Panimula ni Salve. Pilit na pinatatag ang kanyang boses sa kabila ng panginginig ng kanyang kalamnan. 3 taon akong nagpakapagod, nagpakaalipin, at nagtiis ng gutom para lang maibalik ang bawat sentimong ibinigay nyo. Wala na kayong hawak sa akin. Isang malamig na tawa ang kumawala kay Doña Celestina. Isang tunog na tila kalansing ng mga barya sa gitna ng katahimikan. Talaga, Hija? Sa tingin mo ba ay pera lang ang utang mo sa akin? Ang utang na loob ay hindi natatapos sa pagbabalik ng puhunan. Habang nabubuhay ang nanay mo dahil sa tulong ko, habang nag-aaral ang kapatid mo sa paaralang kaya kong ipasara sa isang tawag lang, mananatili kang nakatali sa akin. Tumayo si Doña Celestina. Inaayos ang kanyang mamahaling balabal na gawa sa sutla. Lumapit siya kay Salve at bumulong sa tenga ng dalaga. Ang kanyang hininga ay amoy mamahaling pabango na tila nakakasuffocate. Umalis ka sa San Telmo. Layuan mo si Leandro. Kung hindi, huwag kang iiyak sa akin kung isang araw ay makita mo na lang ang kapatid mo na wala ng kinabukasan. Tandaan mo, Salve, ang mga langgam na tulad mo ay madaling durugin sa ilalim ng aking mga paa. Naiwang mag-isa si Salve sa mesa habang unti-unting naglalaho ang bulto ng Donya sa pintuan ng restaurant. Nanatili siyang nakaupo, hindi gumagalaw, habang ang bawat salita ng matanda ay paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Ang luha na kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang pumatak, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod. Pagod sa pagiging biktima ng isang sistemang hindi kumikilala sa puso, kundi sa laman ng pitaka. Dahan-dahan siyang tumayo at lumabas ng restaurant. Ang ingay ng mga sasakyan at ang init ng kalsada ay tila naging malayo sa kanyang pandinig. Habang naglalakad siya patungo sa sakayan ng jeep, isang tanong ang hindi mawala sa kanyang isipan. Hanggang kailan siya magtatago sa anino ng nakaraan bago siya tuluyang lamunin ng dilim? Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang madilim na opisina, isang lalaki ang kasalukuyang nakatitig sa isang computer screen. Ipinapakita nito ang bank account ni Nenso, ang kapatid ni Salve. Isang mahiwagang deposito ang pumasok doon kamakailan. Isang malaking halaga na hindi galing sa sweldo ni Salve. Sino ang nagpadala nito? At ano ang kapalit na hihilingin nito sa oras na malaman ni Salve ang tungkol sa lihim na ito? Nabalik lamang ang diwa ni Salve nang marinig niya ang malakas na busina ng sasakyan sa kanyang harapan. Napagtanto niyang nasa tapat na siya ng San Telmo Rehabilitation Center. Sa kabila ng banta, alam niyang may isang tao sa loob na kailangan ng kanyang tulong. Isang taong naging dahilan ng kanyang pinakamasakit na sakripisyo. At ngayon ay ang tanging dahilan kung bakit pa siya bumabangon araw-araw. Luhod. Ang isang salitang iyon ay parang latigo na humampas sa gitna ng marangyang ballroom ng Hotel Vale. Sa paligid ni Salve ang kislap ng mga kristal na chandelier at ang halimuyak ng mga mamahaling bulaklak ay tila naging isang kulungang ginto na unti-unting sumasakal sa kanya. Nakasuot siya ng kanyang puting uniforme bilang medical staff on standby. Isang malaking kaibahan sa mga gown na gawa sa sutla at mga tuxedo na suot ng mga panauhin. Sa kanyang harapan, nakatayo si Veronica na may hawak na baso ng mamahaling wine. Sa isang mabilis at sadyang pagkilos, itinigil nito ang baso, dahilan upang ang madilim at pulang likido ay tumapon at humalik sa maputing carpet sa paanan ni Salve. Ang amoy ng alak ay humalo sa malamig na hangin ng aircon, kasabay ng mapang-aping titig ni Veronica. Ops, my bad. Masyadong madulas ang baso. Ani Veronica, ang kanyang boses ay sadyang nilakasan upang makuha ang atensyon ng mga matatandang donya sa paligid. Salve, di ba ikaw ang naka-duty rito? Linisin mo iyan. Tutal,
Sanay ka naman ng lumuhod at magmakaawa para sa pera ng pamilya namin, hindi ba? Naramdaman ni Salve ang libu-libong mga mata na nakatitig sa kanya, mga matang puno ng panghuhusga at libak. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala ng paparating na pagkagunaw. Gusto niyang tumakbo palayo. Gusto niyang isigaw ang lahat ng kanyang paghihirap. Ngunit naisip niya si Nenso at ang kanyang ina. Marahan siyang bumaba. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa malambot, ngunit malamig na carpet. Gamit ang isang maliit na tuwalya, sinimulan niyang kuskusin ang mantsa ng alak. Ang bawat paghagod ng kanyang kamay ay tila pagbura sa huling piraso ng kanyang natitirang dangal. Tingnan niyo siya. Rinig niyang bulong ng isang panauhin sa tabi. Ang ganda sana, pero hanggang dyan lang talaga ang nararapat sa kanya. Sa gitna ng kanyang pagkapahiya, biglang napatigil ang ingay ng paligid nang marinig ang mabigat at ritmo ng isang tungkod na tumatama sa sahig. Isang malakas at nanginginig na kamay ang biglang humablot sa braso ni Salve. Pilit siyang itinatayo mula sa kanyang pagkakaluhod. Napatingin si Salve paitaas at nakita ang nagngangalit na mukha ni Leandro. Ang kanyang mga binti ay nanginginig pa sa pagsuporta ng kanyang sariling timbang gamit ang tungkod, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit na hindi para kay Salve, kundi para kay Veronica. Hindi siya basahan, Veronica. Sigaw ni Leandro. Ang boses ay yumanig sa buong ballroom, dahilan upang magkaroon ng nakabibinging katahimikan. Humanap ka ng janitor kung gusto mong maglinis ng kalat mo. Huwag mong gagamitin ang kapangyarihan ng pamilyang ito para tapakan ng isang taong ginagawa lang ang trabaho niya. Hindi hinintay ni Leandro ang sagot ng kanyang hipag. Sa kabila ng kanyang hirap sa paglakad, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Salve at hinila ito patungo sa balkonahe ng hotel, malayo sa mapanuring mga mata ng mga tao. Ang hangin sa labas ay malamig, ngunit ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay tila isang apoy na hindi mapatay. Bakit mo hinahayaan na gawin nila yon sa'yo? Bulyaw ni Leandro nang makarating sila sa dilim ng balkonahe. Binitawan niya ang kamay ni Salve nang may halong pait. Nasaan na ang Salve na nakilala ko? Nasaan na ang pride mo? Bakit mo hinahayaang gawin kanilang nurse, katulong, at basahan sa harap ng maraming tao? Tumingala si Salve sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang pilit niyang itinatago. Hindi lahat ng tao ay may luho na magkaroon ng pride, Leandro. Hindi lahat ng tao ay ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig na kayang bumili ng sariling dangal. Ang kanyang boses ay basag, puno ng watang loob na 3 taon niyang dinala. Pinagtatanggol mo ako ngayon, pero nasaan ka noong kailangan ko ng perang panligtas sa nanay ko? Nasaan ang pamilya mo noong dinudurog nila ako sa mga salita nila? Napatigil si Leandro. Ang kanyang galit ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang kirot nang makita ang bawat patak ng luha ni Salve na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tungkod at isinandal ito sa pader. Sa isang bihirang pagkakataon, inilabas niya ang kanyang mamahaling luwa na panyo. Isang panyong may burda ng kanyang inisyal. Nang hindi nagsasalita, lumapit siya at dahan-dahang yumuko sa harap ni Salve. Maingat niyang pinunasan ng mantsa ng pulang alak na tumalsik sa tuhod ni Salve habang ito ay nakaluhod kanina. Ang bawat haplos ng kanyang kamay ay puno ng pagsusumamo at tila ba ay humihingi ng tawad sa lahat ng sakit na idinulot ng kanyang apelyido. Ang init ng kanyang balat sa tuwing dumidikit ito sa binti ni Salve ay naghatid ng isang kuryente na tila muling nagising sa kanilang mga damdamin. Sa sandaling iyon, ang galit ay panandaliang naglaho, napalitan ng isang nakabibinging pangungulila. Patawarin mo ako, bulong ni Leandro. Ang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng ihip ng hangin.
patawarin mo ako kung hanggang ngayon ako pa rin ang nagiging dahilan ng pagpatak ng luha mo. Nanatili silang ganoon sa loob ng ilang minuto. Ang lalaking naghahanap ng katotohanan at ang babaeng nakakulong sa sakripisyo. Ngunit hindi nila alam, sa kabilang bahagi ng balkonahe, may isang aninong nakamasid. Isang tao ang tahimik na kinuha ang kanyang cellphone at inirecord ang bawat sandali ng kanilang paglalapit. Isang bidyong may potensyal na sumira sa kung anuman ang natitira sa kanilang dalawa. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng marinig ang mahinang pagbukas ng pinto ng balkonahe. Lumabas si Doña Celestina, ang kanyang muka ay kasing tigas ng bato habang nakatingin sa bantay ni Leandro na nakahawak pa rin sa tuhod ni Salve. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang talim ng kutsilyo na nakatitig sa kanila, handang maghiwa ng anumang pag-asang muling nabubuo. Leandro, tapos na ang palabas. Oras na para bumalik sa loob, ani Doña Celestina. Ang boses ay walang anumang bakas ng emosyon. At ikaw, Salve, siguraduhin mong hindi na muling makakarating sa akin ang ganitong eksena. Dahil sa susunod, hindi lang alak ang matatapon sa harap mo. Naiwang nanginginig si Salve habang pinapanood ang pag-alis ng mag-ina. Ramdam ang muling paglamig ng hangin at ang paparating na mas matinding bagyo sa kanyang buhay. Nakaupo si Leandro sa loob ng kanyang madilim at air-conditioned na SUV. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa figura ni Salve na nakatayo sa ilalim ng tirik na araw sa terminal ng jeepney. Mula sa likod ng tinted na salamin, pinanood niya ang dalaga habang binubuksan nito ang isang maliit at kupas na pitaka. Nakita ni Leandro kung paano maingat na kinuha ni Salve ang ilang piraso ng barya at isa-isang binilang ang mga ito sa kanyang palad. Tila ba bawat sentimo ay katumbas ng kanyang hininga. Isang matinding sikip sa dibdib ang naramdaman ni Leandro. Naalala niya ang mga salitang binitawan ni Salve 3 taon na ang nakalilipas. Ang deklarasyon nito na pera lamang ang kanyang habol. Ngunit habang tinitignan niya ang sapatos ni Salve na tila bibigay na ang pagkakatahi at ang manipis na tela ng kanyang uniforme, nagsimulang gumuho ang pader ng hinala sa kanyang isipan. Ang isang babaeng tumanggap ng milyon-milyon ay hindi dapat nagtitiyaga sa ganitong uri ng buhay. Ang bawat barya na binibilang ni Salve ay tila mga butil ng katotohanan na dahan-dahang tumatagos sa puso ni Leandro. Nagpatuloy ang pagmamasid ni Leandro hanggang sa sumapit ang tanghalian sa San Telmo Rehabilitation Center. Sa halip na kumain sa kantin kasama ang ibang mga nurse, nakita niya si Salve na nakaupo sa isang sementadong bench sa dulo ng hardin. Binuksan ng dalaga ang kanyang maliit na plastik na lalagyan, puting kanin at isang pirasong nilagang itlog lamang ang laman nito. Walang bakas ng reklamo sa mukha ni Salve habang kumakain. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila nakatingin sa malayo. Bit-bit ang isang lungkot na hindi kayang pawiin ng anumang pagkain. Sa puntong iyon, hindi na nakayanan ni Leandro ang gulo sa kanyang isipan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na idiniyal ang numero ng isang pinagkakatiwalaang Tham Tutu. Ang kanyang boses, nang magsalita siya, ay puno ng determinasyon na alamin ang lahat ng itinatago ng kanyang ina at ng babaeng minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay. Gusto kong malaman ang bawat sentimong pumapasok at lumalabas sa bank account ni Salve Loren sa loob ng huling 3 taon. Mariing utos ni Leandro, ang kanyang mga panga ay nagngangalit sa tensyon. Huwag kang mag-iiwan ng kahit anong detalye. Gusto kong malaman kung saan napunta ang perang ibinigay ni Doña Celestina sa kanya. Pagbalik niya sa mansyon ng mga Vail, hindi mawala sa isipan ni Leandro ang imahe ni Salve na naghahati ng kanyang nilagang itlog upang ibigay ang kalahati sa isang pusang gala sa terminal. Ang kabutihang iyon, ang likas na mapagmahal na puso ni Salve, ay hindi kayang itago ng kahit anong acting o kasinungalingan.
Napatingin si Leandro sa isang lumang litrato nilang dalawa na nakatago sa ilalim ng kanyang mga dokumento. Sa litratong yon, masaya silang nakangiti. Walang kamalay-malay sa bagyong darating. Sino ka ba talaga, Salve? Bulong ni Leandro sa hangin habang ang kanyang daliri ay dahan-dahang hinahaplos ang mukha ng dalaga sa litrato. Ikaw ba ang babaeng nagnakaw ng puso ko? O ikaw ang biktima ng isang larong hindi ko naintindihan? Ang katahimikan ng gabi ay nabasag lamang pagkalipas ng ilang oras nang tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa tamto ang dumating, naglalaman ng isang dokumento na tila ba ay isang bomba na handang sumabog. Mabilis itong binuksan ni Leandro at habang binabasa niya ang bawat linya, naramdaman niya ang unti-unting paglamig ng kanyang buong katawan. May isang misteryosong bank account na lumabas sa investigasyon, isang account na hindi pangalan ni Salve, ngunit regular na nakatatanggap ng malalaking halaga mula sa account ng kanyang kapatid na si Nenso. At ang mas nakagugulat, ang mga petsa ng deposito ay nagsimula sa mismong araw na naghiwalay sila ni Salve sa ilalim ng ulan. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok ang kanyang tamto. Bit-bit ang isang makapal na sobre. Inilapag nito ang sobre sa ibabaw ng mesa ni Leandro nang walang anumang ingay. Sir, mas malala pa sa inakala niyo ang ginagawa niya. Ani ng tamto. Ang kanyang boses ay puno ng seryosong babala. Ang perang ito ay hindi lamang basta idinideposito. May isang tao sa likod ng account na ito na hindi nyo inaasahang makikita. Nanginginig ang mga kamay ni Leandro habang binubuksan niya ang sobre. Ang unang dokumentong lumabas ay isang litrato ng isang pirasong papel na may pirma ni Salve. Isang kasunduan na tila ba ay isinulat gamit ang sariling dugo. Nanlaki ang mga mata ni Leandro at tila tumigil ang pintig ng kanyang puso nang mabasa niya ang unang pangungusap sa dokumentong yon. Ang katotohanan ay narito na. Ngunit handa ba siyang harapin ang pagkawasak ng lahat ng paniniwala niya tungkol sa sarili niyang pamilya? Ate, hanggang kailan mo babayaran ang utang na yon kay Doña Celestina? Binenta mo na ang kaligayahan mo para lang mailigtas ang buhay ni nanay. Pero hanggang ngayon, parang nakakulong ka pa rin sa impyerno. Ang boses ni Nenso ay basag, puno ng puot at pagsusumamo na umalingaw-ngaw sa loob ng maliit at siksikang ward ng ospital ng gobyerno. Sa labas ng pinto, nakatayo si Leandro, naninigas ang buong katawan habang ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig at bitak-bitak na pader ng pasilyo. Ang amoy ng disinfectant na hinaluan ng anghit ng maraming pasyente ay tila sumasakal sa kanya. Ngunit mas masakit ang bawat salitang tumatagos sa manipis na kahoy ng pintuan. Lumalabo ang paningin ni Leandro. Ang bawat salita ni Nenso ay tila isang malaking pako na isa-isang ibinabaon sa kanyang puso. Winawasak ang 3 taon ng galit na kanyang pinangalagaan. Akala niya ay pera ang dahilan ng pag-alis ni Salve. Akala niya ay ipinagpalit siya nito sa marangyang buhay. Ngunit narito siya ngayon, sa isang lugar na puno ng paghihirap. Pinapakinggan ang katotohanang sadyang ipinagkait sa kanya ng sarili niyang dugo. Kahit habang buhay, Nenso, maranang sagot ni Salve. Ang boses ay pagod, ngunit puno ng paninindigan. Basta ang alam ko, walang utang na loob ang pag-ibig ko kay Leandro. Hindi ko kayang mahalin siya habang ang buhay ng nanay natin ay nakadepende sa awa ng kanyang ina. Binayaran ko ang utang, hindi ang damdamin ko. Naramdaman ni Leandro ang pagkawala ng lakas sa kanyang mga binti. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig ng pasilyo, hindi alintana ang dumi ng paligid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tinatakpan niya ang kanyang bibig upang pigilan ang isang malakas na hagulhol na tila yayanig sa kanyang buong pagkatao. Pakiramdam niya ay isa siyang malaking hangal, isang lalaking nagpabulag sa puot habang ang babaeng pinakamamahal niya ay mag-isang pasa ng daigdig upang iligtas
ang kanilang mga mahal sa buhay, ang bawat haplos ni Salve sa kanyang mga binti noong mga nakaraang araw, ang bawat pagtitiis nito sa kanyang mga pang-iinsulto ay muling nagbalik sa kanyang gunita. Gusto niyang pumasok sa loob, gusto niyang lumuhod sa paanan ni Salve at hingin ang lahat ng tawad na kayang ibigay ng langit. Ngunit paano niya haharapin ang babaeng dinurog niya ang dangal habang ito ay tahimik na nagsasakripisyo para sa kanya? Sa labas ng ospital, ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng malakas. Ang mga patak nito sa bubong na yari sa yero ay tila isang malungkot na musika ng pagsisisi. Nakasandal pa rin si Leandro sa pader. Ang kanyang muka ay basa na ng sariling luha. Sa bawat tibok ng kanyang puso, isa lang ang isinisigaw nito, patawad. 1,000 patawad na tila hindi sasapat upang punan ang 3 taon ng pagkabulag. Ate, Ate Salve. Isang malakas na sigaw mula kay Nenso ang bumasag sa katahimikan ng ward. Kasunod nito ay ang tunog ng isang bumagsak na katawan sa semento. Hindi na nag-isip si Leandro. Marahas niyang itinulak ang pinto at pumasok sa loob. Doon, nakita niya si Salve na nakahandusay sa sahig, maputla at walang malay, habang si Nenso ay pilit siyang ginigising. Ang pagod, gutom, at bigat ng kalooban ay tuluyan ng gumuho sa katawan ng dalaga. Mabilis na gumapang si Leandro sa sahig at binuhat ang payat na katawan ni Salve. "Salve! Salve! Gumising ka!" Sigaw ni Leandro. Ang kanyang boses ay puno ng takot at pagmamakaawa. Habang yakap niya ang dalaga, naramdaman niya kung gaano ito kagaan. Isang patunay ng mga taon ng pagpapabaya nito sa sarili. Naiwang nakatulala si Nenso, hindi makapaniwala sa nakikitang pagdating ng lalaking naging dahilan ng labis na sakit ng kanyang kapatid. Ngunit sa mga mata ni Leandro, nakita niya ang isang bagay na hindi matatagpuan sa pera o kapangyarihan. Ang isang pusong muling nabasag nang matuklasan ang halaga ng isang sakripisyo. Hanggang kailan nga ba kayang magtiis ng isang pusong pagod na sa pagmamahal? At kapag nagising si Salve, hahayaan ba niyang muling pumasok sa kanyang buhay ang lalaking naging bahagi ng kanyang pinakamadilim na bangungot? Matapos iwanan si Salve sa ilalim ng pangangalaga ng mga doktor sa emergency room, si Leandro ay tila isang bagyong handang manalasa habang tinatahak ang daan patungo sa mansyon ng mga Vale. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang windshield ay tila mga paalala ng bawat luhang inubos ni Salve sa nakalipas na 3 taon. Hindi siya mapakali. Ang kanyang dibdib ay naglalagablab sa halo-halong pagsisisi at matinding puot sa sarili niyang kadugo. Madilim ang buong mansyon nang dumating siya, maliban sa iilang ilaw na nagbibigay ng nakatatakot na anino sa malawak na hardin. Sa kabila ng sakit sa kanyang mga binti, mabilis na naglakad si Leandro patungo sa pribadong opisina ng kanyang ina. Ang tunog ng kanyang tungkod na tumatama sa marmol na sahig ay tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng mga lihim ni Doña Celestina. Gamit ang isang duplicate key na matagal na niyang itinago, binuksan ni Leandro ang pintuan ng opisina. Ang amoy ng mamahaling kahoy at lumang papel ay sumalubong sa kanya. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad, ngunit ngayon ay nagdudulot ng pagkasuklam. Mabilis niyang tinungo ang malaking mesa at sinimulang buksan ang mga drawer. Sa ilalim ng mga dokumento ng kumpanya, nakakita siya ng isang nakatagong bahagi sa likod ng cabinet. Doon, natagpuan niya ang isang itim na folder na may label na SL. Nanginginig ang mga daliri ni Leandro habang binubuksan ang folder. Ang unang dokumentong lumantad ay ang orihinal na kasunduan na may pirma ni Salve, isang tuso at talamak na kontrata na nagsasabing kapalit ng operasyon ng kanyang ina, kailangan niyang lisanin ang bansa at sirain ang reputasyon niya sa harap ni Leandro. Ngunit hindi iyon ang nakapagpahinto sa paghinga ni Leandro. Sa ilalim ng kontrata
ay isang makapal na tumpok ng mga resibo. Ang mga ito ay mga patunay ng deposito mula sa isang Salve Loren patungo sa isang dummy account na kontrolado ni Doña Celestina. Mula sa pinakamaliit na halaga hanggang sa malalaking hulog, nakita ni Leandro ang bawat sentimong pinaghirapan ni Salve. Bawat resibo ay may petsa, buwan-buwan, sa loob ng 3 taon, hindi sumasala ang dalaga sa pagbabayad ng perang itinuring ng kanyang ina na regalo. Eksaktong tumunog ang kanyang telepono. Ang kanyang tamtu ay nagbigay ng huling ulat. Sir, nakumpirma ko na po. Si Salve ay nagtatrabaho bilang physical therapist sa umaga, tagalaba sa gabi, at clerk sa isang maliit na botika tuwing weekend. Halos 3 oras lang ang tulog niya gabi-gabi para lang mabayaran ang utang na loob na yan. Ang matinding galit na kanina pa namumuo sa dibdib ni Leandro ay tuluyan ng sumabog. Isang malakas na kalampag ang umalingaw-ngaw sa silid nang ihampas ni Leandro ang kanyang kamao sa ibabaw ng mesa. Sa kanyang panginginig, hindi sinasadyang nasagi ng kanyang siko ang isang malaking picture frame ng kanilang pamilya. Ang pagbagsak nito sa sahig ay lumikha ng isang matalas na ingay ng nababasag na salamin. Nagkawatak-watak ang imahe nila bilang isang perpektong pamilya. Dahan-dahan niyang pinulot ang punit na kontrata at ang mga resibo. Ibinaon ang mga ito sa kanyang bulsa. Sa bawat segundo, ang imahe ni Salve na payat, maputla at walang malay sa ospital ay paulit-ulit na sumasariwa sa kanyang isipan. Hindi niya napansin na sa bahagyang nakabukas na pinto, isang pares ng mga mata ang lihim na nagmamasid. Si Mirel, nakakarating lang mula sa isang party, ay nakatayo sa dilim ng pasilyo, hawak ang kanyang cellphone. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang pagkawasak ng matatag na si Leandro. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mirel bago ito tahimik na naglakad palayo upang tawagan si Veronica. Lumipas ang mga oras ng gabi na tila mga taon para kay Leandro. Nanatili siyang nakaupo sa dilim ng opisina, hinihintay ang pagsikat ng araw. Nang magsimulang magkaroon ng bahagyang liwanag sa labas, narinig niya ang mahinang tunog ng mga yabag sa hagdanan, ang marahan at eleganteng lakad ng kanyang ina. Tumayo si Leandro. Bit-bit ang lahat ng ebidensya ng kataksilan at sakripisyo. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa determinasyong tapusin ang lahat ng ito. Lumabas siya ng opisina at hinarap si Doña Celestina sa gitna ng malawak na dining room, kung saan ang mesa ay nakahanda na para sa isang masaganang almusal. May kailangan tayong pag-usapan, ma. Ani Leandro, ang boses ay mababa, ngunit puno ng kapangyarihan na tila yayanig sa pundasyon ng mansyon. Ang tunog ng pilak na kutsara na tumatama sa porselanang plato ay tila isang babala sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng silid kainan. Nakaupo si Doña Celestina nang may perpektong postura, marahang humihigop ng kanyang mamahaling kape habang ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang mga brilyanteng hikaw. Tumingin siya kay Leandro nang may banayad ng ngiti, isang ngiting tila walang bahid ng anumang kasalanan. Maupo ka, Leandro. Masarap ang inihandang omelette ni Aling Rosa ngayon. Dahan-dahang wika ng Donya bago niya napansin ang hawak na itim na folder ng kanyang anak. Walang imik na lumapit si Leandro sa mesa. Sa isang marahas na pagkilos, ibinagsak niya ang folder sa gitna ng mga mamahaling putahe. Nagliparan ang ilang piraso ng papel. Ang ilan ay nabasa pa ng tiya, ngunit hindi ito pinansin ni Leandro. Ang kanyang mga panga ay nagngangalit at ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa puot na matagal na niyang kinimkim. How could you, ma? How could you be this heartless? Ang boses ni Leandro ay gumaralgal sa tindi ng emosyon. Kinuha niya ang kontratang may pirma ni Salve at itinapat ito sa mukha ng kanyang ina. Binili mo ang pag-alis niya. Ginamit mo ang buhay ng nanay niya para pagmukain siyang masama sa paningin ko.
At ang mas malala, pinanood mo siyang magpakasakit para lang bayaran ka. Tinanggap mo ang bawat sentimong pinaghirapan niya habang tinatawag mo siyang linta. Hindi natinag si Doña Celestina. Ibinaba niya ang kanyang tasa at kinuha ang isang napkin upang punasan ang kanyang labi. Ginawa ko yon para sa proteksyon mo, Leandro. I am your mother. Alam ko kung sino ang nararapat para sa apelyidong Vale. Ang babaeng yon ay hindi kailanman magiging kapantay natin. I gave her a choice at pinili niya ang pera. Hindi niya pinili ang pera, ma. Pinili niya ang pamilya niya. Isang bagay na mukhang hindi mo naiintindihan dahil wala kang puso. Sigaw ni Leandro. Eksaktong pumasok sa silid sina Veronica at Mirel na halatang naguguluhan sa tensyong nagaganap. What's going on? Bakit ang aga-aga ay may sigawan? Tanong ni Veronica habang tinitignan ang mga papel sa mesa. Oh, is this about the therapist again? Leandro, stop being so dramatic over a gold digger. Tumahimik ka, Veronica. Pagputol ni Leandro, ang kanyang titig ay tila lason na dumapo sa kanyang hipag. Akala niyo ba ay hindi ko alam? Mirel, alam ko ang tungkol sa ginawa mong pagmamanipula sa mga libro ng kumpanya para pagtakpan ang mga utang mo sa kasino. At ikaw, Veronica, may hawak akong ebidensya ng pagnanakaw mo sa pondo ng Charity Foundation ng mga Vele. Namutla ang dalawang babae. Ang kaba ay biglang gumuhit sa kanilang mga mukha. Nawala ang kanilang pagiging matapobre sa isang iglap. Ang katahimikan ay naging mas lalong mabigat. Tila ba ang pader ng mansyon ay unti-unti nang gumuguho sa paligid nila. Lahat kayo. Kayo ang totoong mga linta sa pamilyang ito. Patuloy ni Leandro. Ang kanyang boses ay puno ng pandidiri. Nabubuhay kayo sa marangyang pangalan, pero ang mga kaluluwa nyo ay mas mabaho pa sa basurang tinatapakan nyo. Hinarap ni Leandro ang kanyang ina, na ngayon ay nagsisimula na ring mangamba. Mula sa araw na ito, tapos na ako. Ayoko nang maging bahagi ng dumi ng pamilyang ito. Dahan-dahang kinalas ni Leandro ang kanyang mamahaling relo mula sa kanyang pulso at marahas itong inilapag sa mesa. Sumunod ay ang susi ng kanyang SUV at ang kanyang credit cards. Sa huli, kinuha niya ang kanyang suot na designer na coat at hinubad ito. Iniwan siyang nakasuot lamang ng simpleng puting t-shirt. Leandro, huwag kang maging hangal. Tumayo si Doña Celestina. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng mabasag sa takot. Wala kang mapupuntahan. Wala kang kahit ano kung tatalikuran mo ang pamilyang ito. Mas gusto ko pang maging mahirap na may dangal kaysa maging isang veil na punong-puno ng kasalanan. Mariing sagot ni Leandro. Hindi pagmamahal ang tawag sa ginagawa mo, ma. Manipulasyon yan. At hinding-hindi ko nahahayaang hawakan mo ang buhay ko muli. Tumalikod si Leandro at nagsimulang maglakad palabas. Sa bawat hakbang niya, tila ba ay may mga tanikalang napapatid mula sa kanyang pagkatao. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa marmol na sahig ay tila isang deklarasyon ng kalayaan. Hindi niya nilingon ang kanyang ina na ngayon ay napaupo sa upuan. Humahagulhol hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkapahiya at sa pagkawala ng kontrol sa kanyang anak. Sa labas ng mansyon, ang hangin ay sariwa at malinis, malayo sa nakasusulasok na amoy ng pagkukunwari sa loob. Tumingala si Leandro sa langit at huminga ng malalim. Kahit wala siyang dalang kahit ano, kahit ang kanyang mga binti ay nanginginig pa sa pagod, naramdaman niya ang isang uri ng gaan na hindi kayang bilhin ng anumang yaman. Naiwan ang pamilyang Vale sa loob ng kanilang huwad na imperyo, nagkakawatak-watak habang ang katotohanan ay unti-unti nang kumakalat. Ang karma ay hindi laging dumarating sa anyo ng kidlat. Minsan, ito ay dumarating sa anyo ng isang taong sa wakas ay natutong lumaban para sa tama. Salve, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa pagiging bulag ko. Ang tinig na yon ay bahagyang nalunod sa malakas na dagundong ng ulan na humahampas sa mga luma at kinakalawang na yero
ng mga barong-barong sa eskinita. Nakatayo si Salve sa ilalim ng maliit na bubong ng kanyang paupahan. Pilit na isinasabit ang ilang piraso ng manipis at kupas na damit na nilabhan niya bago pa lumakas ang unos. Ang bawat pag-angat ng kanyang mga kamay ay puno ng hapo. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa mula sa pagkakahimatay sa ospital kanina. Ngunit ang puso niya ay mas pagod pa kaysa sa kanyang mga bisig. Napatigil ang dalaga. Unti-unti niyang ibinaba ang kanyang mga kamay. Hinahayaang mahulog ang isang basang t-shirt sa maputik na sahig. Dahan-dahan siyang lumingon at doon. Sa gitna ng madilim at basang kalsada, nakita niya ang isang anino na tila ba ay bahagi na ng gabi. Si Leandro. Wala itong dalang sasakyan, wala ang mamahaling coat, at wala ang kanyang tungkod. Nakasuot lamang siya ng basang-basang puting t-shirt na bumabakat na sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang noo, at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng isang hapis na hindi kayang ilarawan ng anumang salita. Kaplim-kaplim siyang humakbang palapit. Ang kanyang binti ay halatang sumasakit sa bawat paggalaw sa madulas na semento, ngunit tila wala siyang nararamdamang pisikal na hapdi. Sa gitna ng ulan, dahan-dahang nanghina ang mga tuhod ni Leandro hanggang sa tuluyan siyang mapaluhod sa mismong putikan sa tapat ng pintuan ni Salve. Ang prinsipe ng pamilya Valle, ang lalaking dati ay tinitingala ng lahat, ay narito ngayon, nakaluhod sa dumi. Ang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang kandungan habang nakatingala sa babaeng kanyang pinakanasaktan. Nalaman ko na ang lahat, Salve. Hikbi ni Leandro, ang kanyang boses ay nanginginig, kasabay ng panginginig ng kanyang buong pagkatao. Ang mga resibo, ang kontrata, ang bawat gabing hindi ka natulog para lang bayaran ang utang na yon. Isang malaking hangal ako. Hinayaan kong bulagin ako ng galit habang ikaw, mag-isa mong pinapasa ng krus na dapat ay tinulungan kitang pasanin. Nanatiling nakatayo si Salve, paralisado sa kanyang kinatatayuan. Ang lamig ng hangin ay nanunuot sa kanyang balat. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Leandro ay tila isang apoy na tumutunaw sa yelong bumalot sa kanyang puso sa loob ng 3 taon. Ang pader na itinayo niya, ang pader ng katahimikan at sakripisyo, ay nagsimulang magkaroon ng malalalim na bitak. Hindi mo kailangang gawin to, Leandro. Mahina at basag na sabi ni Salve, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng punan ng mainit na luha na agad ding hinahalo ng malamig na ulan. Kailangan ko, Salve, dahil wala akong mukhang ihaharap sa'yo kung hindi ko gagawin to. Sigaw ni Leandro, kasabay ng isang malakas na kulog na yumanig sa kalangitan. Iniwan ko ang lahat, ang pangalan ko, ang yaman ko, ang lahat ng dumi ng pamilya Vale. Wala na akong dala kundi ang sarili ko at ang pusong punong-puno ng pagsisisi. Pakiusap, huwag mong hayaang mamatay ako sa pagsisisi na hindi ko man lang nasabing ikaw ang pinakamatapang at pinakamahalagang babaeng nakilala ko. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng katatagan ni Salve ay tuluyang naputol. Ang lahat ng watang loob, ang lahat ng sakit ng pang-iinsulto ni na Veronica, ang lahat ng pagod sa pagtatrabaho ng walang tigil, at ang lahat ng pangungulila niya kay Leandro ay sumabog sa isang matinding hagulhol. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Tumakbo siya palapit sa lalaki at binuhat ang kanyang sarili upang yakapin ito ng mahigpit habang pareho silang nakaluhod sa gitna ng ulan at putik. Ibinaba ni Salve ang kanyang mukha sa balikat ni Leandro. Ang kanyang mga hikbi ay tila mga alon na hindi matigil ang paghampas. Ikinulong ni Leandro ang dalaga sa kanyang mga braso. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa likod ni Salve na tila ba ito ang kanyang tanging salbabida sa gitna ng malalim na dagat. Sa loob ng mahabang panahon, ang kanilang mga katawan ay nanginginig sa pag-iyak. Isang cathartic na pagpapalaya ng lahat ng lason sa kanilang mga kaluluwa. Patawad, patawad Leandro.
Bulong ni Salve sa gitna ng kanyang pag-iyak. Ang kanyang boses ay punong-puno ng ginhawa dahil sa wakas, hindi na niya kailangang mag-isa sa kanyang laban. Dahan-dahang iniangat ni Salve ang kanyang muka at tinitigan ang mga mata ni Leandro. Sa ilalim ng malakas na ulan, dahan-dahang inilapit ni Leandro ang kanyang muka at idinikit ang kanyang noo sa noo ng dalaga. Nararamdaman nila ang mainit na hininga ng isa't isa, ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso na tila ba ay nagsasama muli pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkakahiwalay. Pinunasan ni Salve ang mga luha sa pisngi ni Leandro gamit ang kanyang mga hinlalaki bago niya ito ginawaran ng isang banayad at puno ng pag-asa na halik sa noo. Ngunit sa gitna ng kanilang muling pagtatagpo, ang katahimikan ng gabi sa labas ng eskinita ay nabasag ng tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos at ang pagpapatay ng isang malakas na ilaw ng sasakyan. Isang itim na kotse ang nakaparada sa bukana ng maliit na eskinita at mula rito ay bumaba ang isang tao na hindi nila inaasahang makikita sa ganitong oras at lugar. Nanigas si Salve nang makita ang figura ni Doña Celestina na may hawak na payong. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng gabi habang nakatingin sa kanyang anak na nakaluhod sa putikan kasama ang babaeng itinuring niyang basura. Ang bagyo ay tila lalong lumakas at ang tanong na bumabagabag sa isipan ni Salve ay, hanggang kailan sila hahayaan ng tadhana na maging malaya? Dahan-dahang tumayo si Leandro mula sa pagkakaluhod sa putikan. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling mahigpit na nakahawak sa mga palad ni Salve, na tila ba ito ang kanyang tanging angkla sa gitna ng nagngangalit na unos. Sa harap nila, si Doña Celestina ay nakatayo ng tuwid sa ilalim ng isang malaki at itim na payong na hawak ng kanyang draper. Ang kanyang mamahaling telang sutla ay hindi man lamang tinatamaan ng kahit isang patak ng ulan, ngunit ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelong unti-unting nanunuot sa paligid. Leandro, itigil mo na ang kahibangang ito. Tingnan mo ang sarili mo. Mukha kang kaawa-awang pulubi sa gitna ng duming ito. Ang boses ng Donya ay matalas, tila humihiwa sa ingay ng ulan. Sumama ka na sa akin. Ibabalik ko ang lahat ng kinuha ko sa'yo. Ang kumpanya, ang posisyon mo, ang lahat ng karangyaan. Kung bibitawan mo ang babaeng yan ngayon din. Huminga ng malalim si Leandro. Sa halip na matakot, mas lalo pa niyang hinila si Salve sa kanyang likuran. Tila isang pader na handang sumalo ng anumang palasong ititira ng kanyang ina. Tiningnan niya ang Donya ng may diretsong tingin, isang tingin na wala ng bahid ng takot o pag-aalinlangan. Ang karangyaang sinasabi niyo, ma, ay binuo niyo sa ibabaw ng luha at dugo ng ibang tao. Ayoko na niyan, mariing sagot ni Leandro. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa bawat patak ng ulan sa mga bubong. Mas pipiliin kong mamuhay sa gitna ng duming. Sinasabi niyo kung ang ibig sabihin nito ay malaya ako at kasama ko ang babaeng tunay na nagmamahal sa akin. Hindi mo na ako mabibili dahil nahanap ko na ang bagay na wala sa bank account mo. Sa tindi ng galit at pagkabigla, bahagyang napaatras si Doña Celestina. Sa kanyang pagkataranta, ang kanyang mamahaling takong ay dumula sa maputik at madulas na bahagi ng eskinita. Isang mahina at gumaralgal na tunog ang kumawala sa kanyang lalamunan nang mawalan siya ng balanse at tuluyang mapaupo sa malamig at maruming putikan. Ang kanyang payong ay tumalsik palayo. Hinahayaan ng ulan na tuluyang bumuhos sa kanyang perpektong ayos. Naiwang nakatulala ang Donya. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng putik at ang kanyang dangal ay tuluyang gumuho sa harap ng kanyang sariling anak. Doon niya napagtanto ang isang tadhana na mas masakit pa sa kahirapan. Ang pagkakaroon to ng lahat ng yaman sa mundo, ngunit ang pagiging VE-diwal na mag-isa at walang nagmamahal. Matapos isara ang pinto ng maliit na bahay, binalot ng katahimikan at init ang dalawa. Kinabukasan, ang sinag ng araw ay dahan-dahang papumasok sa bintana
nagbibigay ng bagong liwanag sa simpleng silid. Sa kusina, si Leandro ay lalong nagmumukhang tao habang longong na sinusubukang tumulong sa pagluluto. Ang amoy ng bawang na ginigisa sa kawali ay humahalo sa bango ng kape na inihahanda ni Salve. "Babe, parang sunog na yata tong itlog," nahihiyang sabi ni Leandro habang pilit na binabaligtad ang pritong itlog na naging kulay itim na ang gilid. Napatawa ng mahina si Salve, isang tawang matagal na ring nawala sa kanyang mga labi. Nilapitan niya si Leandro at dahan-dahang kinuha ang sandok habang ang kanilang mga balikat ay magkadikit. Sa simpleng sandaling iyon, ang lahat ng sakit ng nakaraan ay tila naging malayo at hindi na mahalaga. Habang nag-aalmusal, seryosong inilapag ni Leandro ang isang piraso ng papel sa mesa, isang resume na isinulat niya gamit ang kamay. Plano niyang mag-apply bilang isang manager sa isang maliit na rehabilitation clinic sa labas ng lungsod. Determinado siyang bumangon muli, hindi bilang isang Vale, kundi bilang isang lalaking karapat-dapat sa pag-ibig ni Salve. Nabalik lamang ang kanilang atensyon nang tumunog ang cellphone ni Salve sa ibabaw ng mesa. Ang pangalan ni Maureen ang lumabas sa screen. Nang sagutin ito ni Salve, ang boses ng head therapist ay puno ng kagalakan at pananabik. "Salve, kailangan niyo pumunta rito sa center mamaya." Ani Maureen, ang bawat salita ay tila may dalang magandang balita. "May espesyal na regalo ang mga pasyente mo para sa inyo ni Leandro. Isang bagay na hindi mo aakalain na magmumula sa mga taong tinulungan mo." Nagtitinginan sina Salve at Leandro. Ang kuryosidad at kaba ay muling gumuhit sa kanilang mga mukha. Ano ang regalong ito? At paano nito babaguhin ang kanilang pagsisimula sa gitna ng kawalan? Isang taon ang mabilis na lumipas na tila ba ang panahon mismo ay nakiisa sa pagpapahilom ng mga sugat na iniwan ng nakaraan. Sa ilalim ng maaliwalas na asul na langit, sa isang maliit na bayan sa probinsya, ang tunog ng kampana ng lumang simbahan ay marahang umaling-aungaw, naghahatid ng isang himig na puno ng kapayapaan at bagong simula. Ang hangin ay amoy sariwang damo at mga bulaklak sa paligid, malayo sa nakasusulasok na usok at ingay ng lungsod na minsang naging saksi sa kanilang paghihirap. Nakatayo si Leandro sa harap ng altar, suot ang isang simpleng barong Tagalog na gawa sa telang pinya. Hindi na siya ang lalaking nakaupo sa wheelchair na puno ng puot. Ngayon, nakatayo siya ng matuwid, gamit ang sarili niyang mga binti. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa ilalim ng liwanag na tumatagos sa mga makukulay na salamin ng simbahan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pintuan, naghihintay sa pagpasok ng babaeng nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng sakripisyo. Ang loob ng simbahan ay hindi napapalamutian ng mga mamahaling kristal o mga imported na rosas. Sa halip, ang bawat sulok ay punong-puno ng mga makukulay na bulaklak wild na pinitas mula sa mga hardin ng mga dating pasyente ni Salve sa San Telmo. Ito ang espesyal na regalo na sinasabi ni Maureen, ang pagkakaisa ng mga taong nakasaksi sa kabutihan ng puso ni Salve. Naroon si Aling Digna at ang iba pang mga matatandang pasyente nakaupo sa mga unang hanay ng bangko. Ang kanilang mga mata ay basa ng luha ng kagalakan para sa kanilang paboritong therapist. Bumukas ang malaking pintuan ng simbahan at doon ay lumitaw si Salve. Isang marahang buntong hininga ang kumawala sa mga labi ng mga panauhin nang makita ang dalaga. Nakasuot siya ng isang puting-puting traje de boda na hindi galing sa isang sikat na designer, kundi tahi-tahi ng sariling mga kamay ng kanyang inang si Elma. Ang bawat tahi, bawat burda, at bawat detalyeng nakakabit sa tela ay katibayan ng pagmamahal at pasasalamat ng isang ina na muling binigyan ng pagkakataong mabuhay. Sa tabi ni Salve ay ang kanyang kapatid na si Nenso, na ngayon ay mukhang ganap na ring binata sa kanyang maayos na kasuotan. Sa gitna ng pasilyo,
Nakaupo si Elma sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mukha ay maliwanag at puno ng kalusugan. Nang dumaan si Salve sa kanyang tapat, hinawakan ni Elma ang kamay ng anak at binigyan ito ng isang tahimik na basbas na tila ba ay nagsasabing, "Salamat anak, dahil hindi ka sumuko." Nang makarating si Salve sa harap ni Leandro, tila tumigil ang paggalaw ng mundo para sa kanilang dalawa. Kinuha ni Leandro ang kamay ni Salve at ang init ng kanilang mga palad na magkadikit ay naghatid ng isang kuryenteng tila muling nagsasara ng bawat sugat sa kanilang mga puso. "Hindi ko akalain na darating ang araw na ito, Salve," mahinang bulong ni Leandro, habang ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. "Salamat, dahil pinili mong maniwala muli sa atin." Nagsimula ang seremonya at ang boses ni Nenso ay umalingaw-ngaw sa buong simbahan habang binabasa ang isang tula tungkol sa pag-ibig na dumaan sa apoy upang maging dalisay. Nang dumating ang oras ng palitan ng mga panata, tumitig ng diretso si Leandro sa mga mata ni Salve. "Salve, sa harap ng Diyos at ng lahat ng taong nagmamahal sa atin, ipinapangako ko na ang bawat hakbang na gagawin ko ay laging patungo sa iyo. Ang mga binting ito na pinagaling mo ay hindi na kailanman lalakad palayo sa iyo. Ikaw ang aking lakas, ang aking katotohanan, at ang aking tahanan." Ani Leandro, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng punan ng luha ng pasasalamat. Ngumiti si Salve, ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak. Ngunit hindi na ito ang luha ng pait, kundi ng wagas na kaligayahan. "Leandro, ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi kailanman naging tungkol sa kung ano ang mayroon ka, kundi sa kung sino ka. Salamat sa pagpili sa akin sa gitna ng wounds. Ikaw ang aking pinakamasakit na sakripisyo. At ngayon, ikaw ang aking pinakamatamis na gantimpala." Isinuot nila ang mga simpleng gintong singsing sa isa't isa. Ang tunog ng kanilang mga pangako ay tila naging isang awit na nanahan sa bawat sulok ng simbahan. Pagkatapos ng bendisyon ng pari, dahan-dahang inilapit ni Leandro ang kanyang mukha kay Salve. Isang matamis at mapayapang halik ang pinagsaluhan nila. Isang halik na nagdadala ng lahat ng mga hindi nasabing paumanhin at mga pangako ng hinaharap. Sa sandaling iyon, ang lahat ng ingay ng mundo ay naglaho, napalitan ng isang nakabibinging katahimikan ng kaligayahan. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, dahan-dahang hinawakan ni Salve ang mga pisngi ni Leandro at ginawaran ito ng isang banayad na halik sa kanyang mga talukap. Tila ba ay tinatapos na ang lahat ng mga gabi ng pag-iyak. Habang naglalakad sila palabas ng simbahan sa ilalim ng ulan ng mga talulot ng bulaklak, ang bawat pasyenteng naroon ay nagsimulang magpalakpakan. Ang ingay ng saya ay yumanig sa payapang bayan. Sa di kalayuan, isang matandang babae ang nakatayo sa tabi ng isang itim na sasakyan na kamasid mula sa malayo. Si Doña Celestina ay naroon. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng dating kapangyarihan, kundi ng isang malalim na lungkot at panghihinayang. Ngunit hindi na siya nilingon ni Leandro. Ang kanyang mundo ay narito na sa kanyang tabi. Isang babaeng may pusong ginto at isang hinaharap na punong-puno ng liwanag. Ang sikat ng araw ay tila lalong tumindi, nagbibigay ng isang nagniningning na aura sa dalawang pusong sa wakas ay nakahanap na ng kanilang sariling langit sa lupa. Lumipas ang 5 taon na tila isang banayad na agos ng ilog, dahan-dahang tinatangay ang mga labi ng pait at pinapalitan ito ng mga alaala ng katuwaan. Sa pampang ng isang tahimik na dagat sa probinsya, nakatayo ang isang maliit, ngunit maaliwalas na gusaling gawa sa kawayan at bato. Sa itaas ng pintuan nito ay nakaukit ang pangalang Lihom at Laya Rehabilitation Clinic. Ito ang katuparan ng pangarap ni Salve, isang lugar kung saan ang mga mahihirap ay libreng nakakatanggap ng kalinga at lunas, malayo sa mapanghusgang mata ng lipunan. Sa loob ng klinika, masayang pinapanood ni Salve si Leandro,
habang tinutulungan nito ang isang batang pasyente na gawin ang kanyang unang hakbang. Wala na ang bakas ng lalaking nakakulong sa wheelchair. Ang mga binti ni Leandro ay matatag na, hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa paninindigan. Siya ang nagsisilbing administrador ng klinika, maingat na pinamamahalaan ang bawat sentimong donasyon upang matiyak na walang sinuman ang itataboy dahil lamang sa kawalan ng pera. Isang munting tinig ang biglang bumasag sa seryosong atmosfera ng silid. Isang batang babae, may 4 na taong gulang at may mga matang kasing nining ng mga bituin. Ang patakbong lumapit kay Leandro. Siya si Laya. Ang kanyang pangalan ay isang buhay na paalala ng kalayaang tinatamasa ngayon ng kanyang mga magulang. Kalayaan mula sa manipulasyon, kalayaan mula sa mapanirang yaman, at kalayaan na magmahal ng walang alinlangan. Papa, luto na po ang merienda ni Lola Elma. Masayang sigaw ni Laya habang kumakapit sa binti ng kanyang ama. Binuhat ni Leandro ang anak at hinalikan ito sa noo bago tumingin kay Salve nang may ngiting puno ng sapat na kaligayahan. Sa hapon, habang naglalakad ang pamilya sa tabing dagat, ang kulay ube at ginto ng paglubog ng araw ay nagbibigay ng isang mahiwagang aura sa kanilang paligid. Naroon din si Elma, nakaupo sa isang matibay na silya sa ilalim ng puno ng niyog. Habang pinapanood si Nenso na ngayon, ay isa ng ganap na doktor at kasalukuyang nagbabasa ng kanyang mga medikal na libro sa tabi ng kanyang ina. Natanong ni Leandro si Salve habang sila ay nakatanaw sa malayo. Salve, napatawad mo na ba sila? Huminga ng malalim si Salve, dinaramdam ang malamig na simoy ng dagat sa kanyang mukha. Napatawad ko na ang nakaraan, Leandro. Ang galit ay isang mabigat na bagaheng hindi ko na gustong dalhin pa. Hindi ko na sila kailangang kamuhian upang maging masaya. Pinatawad ko si Doña Celestina hindi dahil tama ang ginawa niya, kundi dahil gusto kong maging malaya ang puso ko mula sa kanya. Hindi na sila muling bumalik sa mansyon ng mga Val. Pinili nilang manatili sa katahimikan ng probinsya. Balita nila, ang mansyon ay tila naging isang malaking kabaong na ginto para kay Doña Celestina. Ang Doña ay nananatiling buhay, ngunit mag-isa sa gitna ng kanyang kayamanan. Pinaliligiran ng mga taong ang habol lamang ay ang kanyang pera at hindi ang kanyang kapakanan. Sina Veronica at Mirel ay nagkawatak-watak din dahil sa kani-kanilang mga kasalanan na unti-unting lumabas sa publiko. Doon napatunayan ni Salve na ang tunay na hustisya ay hindi palaging dumarating sa anyo ng paghihiganti, kundi sa pagkakaroon ng kapayapaan na hindi kayang abutin ng mga taong puno ng kasamaan. Sa huling sandali ng kanilang paglalakad, huminto si Salve at Leandro. Pinagmasdan nila ang kanilang mga anak at pamilya. Napagtanto nila ang pinakamahalagang aral ng kanilang paglalakbay. Ang sakripisyo ay hindi dapat maging dahilan ng pagkamatay ng sariling pagkatao. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay, kundi tungkol din sa pagkakaroon ng dungki na protektahan ang sariling dangal. Ang uwating loob ay hindi dapat maging tanikala na sumasakal sa kaligayahan, kundi isang tulay na nag-uugnay sa atin sa kabutihan. Ang kanilang kwento ay hindi natapos sa isang marangyang kasal, kundi sa isang buhay na puno ng kahulugan. Sa bawat haplos ni Salve sa kanyang mga pasyente at sa bawat ngiti ni Leandro sa kanyang pamilya, nananatiling buhay ang mensahe na ang katotohanan, gaano man ito ibaon sa putik, ay palaging sisikat na parang araw pagkatapos ng pinakamadilim na bagyo. Dahan-dahang idinikit ni Leandro ang kanyang noo sa noo ni Salve habang ang tunog ng mga alon ay tila isang palakpakan ng kalikasan para sa kanilang tagumpay. Wala na ang mga luha ng sakit, tanging ang mga ngiti na lamang ng dalawang pusong sa wakas ay nahanap na ang kanilang sariling langit sa gitna ng lupa.